Eto na, makinig kayo mga Filipino senior citizens. Bakit nga ba marami pa rin natatanggal sa DSWD Social Pension Program? Ngayong 2026, alamin natin ang latest update sa criteria. Paano nga ba kayo makasama dito at paano maiwasan na matanggal sa nasabing programa? Mamaya-maya pag-uusapan natin yan. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Bago tayo magpapatuloy, nais ko lamang pong i-shoutout ang ating mga masugid na taga-subaybay dyan po sa probinsya ng Rizal, in Zambales, in Catanduanes, sa Bicol Region, sa NCR, particular in Quezon City. And shoutout na din po sa mga taga Romblon, in Negros Occidental, Cebu, Bohol, in Samar mga ka-vlogs. At dyan po sa Zamboanga City, maging dyan sa Butuan City, Surigao del Sur, and maging sa Sarangani Province. Hindi ko na kayo maisa-isa, no? Dahil napakarami nyo at ako naman ay nakikita ko yung mga comments ninyo, kaya isahang shoutout na lang po tayo para mas mabilis. So maraming salamat po sa inyong araw-araw na pagsubaybay po sa ating mga latest na balita mga ka-vlogs. Well, balik tayo sa ating topic kung bakit nga ba marami pa rin po ang natatanggal sa DSWD Social Pension Program. Ngayong taon 2026, kasi January na tayo ngayon, alamin natin ang latest update sa criteria at paano nga ba maiwasan na kayo ay matanggal dito sa programang ito. Well, balik tayo sa criteria, no? Kasi ito po ang pinaka-basic na pundasyon dito sa Social Pension Program. So, meron tayong criteria, no? Ang criteria na ito ay napaloob po sa Implementing Rules and Regulation or IRR ng DSWD regarding the Social Pension Program. So, alinman sa babanggitin ko mga ka-vlogs ay pasok po sa criteria, no? Alinman sa babanggitin ko ay qualified po na makasama at makasali sa Social Pension Program. So, una po, may kapansanan, no, yung mga PWD. Pangalawa po, may karamdaman, so may mga sakit. Pangatlo, walang source of income, no, walang hanap buhay, no, para sa kanilang panggastos. And then pang-apat at panghuli, wala pong sustento na natatanggap at nakukuha mula sa mga anak, pamilya, or immediate family mga ka-vlogs. So alinman doon sa apat na nabanggit ko po, yun po ang criteria ng DSWD Social Pension Program at pasok po yun, qualified po yun para mag-apply dito sa programang ito. Okay? So, ibig sabihin lang, no, na kung wala kayo doon sa nabanggit po natin na criteria, hindi kayo kasama. No, yung atin po mga SSS, GSIS, PFAW pensioners, hindi din po kasama sa makakatanggap ng social pension. Para lang kasi ito sa mga indigent, yung mga mahihirap talaga. Kaya nga po, pinipili po, no? Hindi lahat ng mga seniors kasama dito. As of now, nasa 4.5 to 4.6 million lang po ang napabilang na beneficiaries dito sa nasabing programa. Kung yun po natatandaan, last year, no, I think mga first quarter last year ng 2025, nagkaroon po ng re-evaluation, no, ang mga DSWD Regional Office, particular po in Guimaras, in Aklan, in Negros, in Iloilo, and to find out na meron po tayong 13,000 mahigit na mga social pension beneficiaries ang natanggal sa pagiging social pension beneficiaries. Okay, natanggal sila sa pag-re-evaluate. Ano ba ang mga dahilan? So, nakastate doon na ang dahilan sa pagtatanggal ay hindi nag-qualified. Dahil yung iba, meron namang honorarium, merong mga sahod, meron pong sustento na tinatanggap mula sa mga anak, may nagpapadala mula sa abroad, may mga negosyo naman, malalaki naman ang bahay, malaki naman po ang meron naman pong hanap buhay.
So, hindi qualified, kaya natanggal sa listahan sa social pension. Ano? Meron kasi pong mga cases na nakakalusot upon application and evaluation, nakakalusot, no? Kaya nga po marami pong mga nagrereklamo. Ako mismo, nakikita ko po yung mga komento ninyo na sa inyong barangay, hindi naman qualified, bakit kasama sa social pension? Meron talagang ganoon, kasi politics din po itong social pension, palakasan system mga ka-vlogs. Kaya nga po, ang DSWD ay nagre-re-evaluation yan sila para to make sure na tanggalin talaga ang hindi po deserving na maging social pension beneficiaries. Kasi kawawa din po yung mga talagang indigent, no? Kawawa din po yung talagang mga mahihirap na umaasa sa kakarampot na 1,000 piso na pension, no, dito sa social pension. So, kaya nga po tayo sa mga nakakaluwag-luwag natin na mga lolo at lola, no, na hindi naman kailangan na makasama sa social pension, iibigay nyo na sa iba na mas nangangailangan. Well, antayin na lang po ninyo na maisabatas ang Universal Social Pension Bill. Dahil kapag nagiging batas yan, wala na pong pipiliin, wala na maiiwan. Lahat po kasama na, indigent o hindi, mayaman o mahirap, may pensyon o wala, lahat po kasama na talaga. Kaya napakaganda po ng Universal Social Pension Bill kung magiging batas yan mga ka-vlogs. Kaya ngayon pong 2026, walang nagbago sa criteria ng social pension. So, iwasan nyo po ang mga paglabag sa kriteryang yan para manatiling benepisyaryo at hindi matanggal sa social pension mga ka-vlogs. Kaya naman, sino sa inyo dito ang mga merong mga kakilala, no? Particular sa inyong barangay na hindi naman deserving o hindi naman pasok sa kriteria ng social pension pero nakasama pa rin, no? Meron po ba? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba at kung saang lugar yan para alam po natin mga ka-vlogs. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di kaya di ka pa nakasubscribe, i-click niyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po mga ka-vlogs. God bless. Happy Monday sa lahat. Mag-ingat po tayo.